sa administrasyon ni Marcos, at si Marcos naman ginagamit niya ang ICC para malayo, makulong o mawala si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ating bansa. Kasi kung maalala ninyo, bago siya dinala dito sa The Hague, ay si dating Pangulong Duterte ang foremost staunch critic ng administrasyon ni Marcos. At para sa kanila, ayaw nila ng merong oposisyon o ayaw nila na merong kumukontra sa kanila. At hindi nila naiintindihan na ang essence ng demokrasya ay ang pag-alaw o pagtugot sa pagpayag na merong oposisyon o na nasasabi ng ating mga kababayan kung ano yung mga mali sa tingin nila na ginagawa ng administrasyon. Thank you, ma'am. Additional po, ma'am, meron pong iba't ibang issue ngayon ang sila kinokonekta sa mga Duterte. Kaya ng missing sa Bungiro case. And then, sa tingin po ninyo, ma'am, hakbang ito para matabunan ang tunay na mga issue na kinakaharap ng bansa. Yes, matagal mo na sinasabi yan. Noon pa lang kinestyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, no, ang kapasidad ni Pangulong Marcos sa kaisipan niya dahil sa kanyang alleged drug addiction and cocaine use, ay hinabol-habol na nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Konasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga blanco sa budget na pinirmahan ng mga members ng bicameral committee at ng presidente ay tumindi yung kanilang pagpapanigurado na hindi na makapagsalita si dating Pangulong Rodrigo Duterte. That is stifling dissent, and that is not democracy. Ma'am, may tatanong po ako sa inyo. Ano, kayo po nakikita po kayo ni dating Pangulo. Kumusta po yung talagang yung totoong kalagayan po niya, yung kasi mayroon na mga espekulasyon na butot pa na daw po siya, na hindi na daw umiinom ng gamot. Kayo po makakapagsabi dito dahil kayo po ang nakakakita sa kanya talaga sa detention camp na nakakausap. Totoo yun. Sinabi ko na dati, hindi niyo pa siya nakita ng ganito siya kapayat. So payat talaga siya. Pero hindi naman siya yung payat na malnourished dahil merong medical officer na nakatingin sa kanya at sa kanyang kalusugan at kalagayan. So hindi siya naghihina kasi kumakain naman siya. Pero payat siya. Hindi dahil sa sakit, ang duda ko ay dahil mahina siyang kumain at dahil sa kinokontrol din yung kanyang timbang dahil siya ay may diabetes. Ma'am, okay lang, additional pa. Ma'am, sinisisi po ngayon sa Dolomite Beach ng Duterte admin ang baha doon sa Maynila. Sangayon po ba kayo dito, ma'am, na dapat masagutin ng gobyerno kung nasaan ang 5,500 plus flood control project dahil ngayon ay lubog din sa baha ang iba pang lugar sa Pilipinas? Oo. Dapat kasi ang gobyerno, kapag merong reklamo o merong mali silang nakikita, hindi sila nagtuturo ng ibang tao. Ang gagawin nila ay sasabihin nila sa mga tao, ang gagawa namin ng paraan na hindi na babaha dyan sa lugar ninyo kapag merong malakas na ulan o merong bagyo. Ganon ang tamang governance at ganon ang tamang pagpapatakbo ng gobyerno. Hindi yung kapag merong nakita mali ay magtuturo ng ibang rason o magtuturo ng ibang tao. Okay lang, ma'am. Yes, sir. Thank you. Ma'am, last issue, other issue po. As you stand on online gambling, usap-usapan po ito ngayon, ma'am, sa Pilipinas, since marami na po ang naiinganyo dahil
pinopromote po ng mga artista o influencer? I am against online gambling. So, hindi ako sang-ayon sa lahat ng klase na pagsusugal online dahil hindi nakokontrol ng mga magulang ang access ng kanilang mga anak dyan sa internet. At napakadali, ginawang pinakamadali ang magsugal sa online para madaling makuha ang pera ng mga tao. At pag ikaw ay nalulong na dyan sa online gambling, ay nagkakaproblema na ang pamilya dahil nalulubog na sa utang yung mga kababayan natin. Kaya okay ako sa regulated na gambling na hindi lahat nakakapasok doon at hindi lahat nakakasugal. Pero kapag nilagay mo siya online na hindi na natin nakokontrol kung sino yung makapagbukas ng account para magsugal, ay hindi ako sang-ayon doon dahil nakakasira ng pamilya yon at nakakasira ng kinabukasan ng kabataan. Okay. Last ma'am, okay lang? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ngayon ma'am, kasi yung mga Duterte supporters at ang mga Pilipino ay medyo hopeless po sila ngayon sa administrasyon. Ako din. At ngayon ay umaasa po sila sa 2028 na ikaw po yung magiging presidente. Ngayon, meron po ba kayong mensahe para magkaroon sila ng pag-asa sapagkat sila po ang sama na kami ma'am. Halos ngayon ang mga Pilipino ay umaasa po sa inyo sa 2028. Ngayon, ano po yung mensahe mo sa ang bayan lalo sa Sang-ayon ako sa iyo, sir, nararamdaman ko talaga ay hopelessness and frustration. Dahil nagsayang tayo ng 3 taon. At nagmamadali tayo. Dahil ang Pilipinas ay nasa last 2? Second to the last na tayo doon sa region natin. At ayaw natin ng ganun. Dahil ang mga anak natin, ang mga future Filipinos, ayaw natin nabigyan sila ng bansa na wala silang magandang kinabukasan. Kaya nga po, nakikita ninyo ang dami-dami nating mga kababayan na umaalis sa Pilipinas dahil wala silang makitang oportunidad at walang magandang kinabukasan para sa pamilya nila doon. Ang gusto natin, ang vision natin ay isang bansa na hindi ka aalis dahil sa pangangailangan. Aalis ka dahil sa kagustuhan. Yun ang pangarap natin para sa ating bansa.